sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo. Ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan. Kada Sabado alas 10:30 pagkaaga. Kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos. Ang Dagang Ngunyan. SP website, tigbungsod, komento asin suwisyon kan nagenyo, ako. Pasado na sa sangguniang panglungsod kang Naga ang pagbungsod kan SP website. Iniman na ni pinagpahag ni Vice Mayor Nelson Ligacion. Ang spnagacity.gov ang madali man tandaan asin pwedeng mabuksan tulos-tulos. Ipinagpahag ni Vice Mayor Ligacion na nakapalaman man sa website ang publikasyon kan mga ordenansa, resolution, public hearing asin iba pa. Ang si isay man na nagyanyo na gustong mag-react asin magtaon ng komento. Ang pinagtutugutan man asin kung gusto man magtaon ng suggestion kan SP. Pwede man mag-share kan ano mo na pinag-post sa paagi kan sa indang Facebook timeline. Yaon po dyan, dapat nakapost siya at least 3 days before the scheduled committee hearing. But even before that, igwa po kayang aprobadong schedule kan committee hearings kan gabus na committees. So that anyone, even before, even ngaya 2 weeks before or a week before, pwede nang i-check kan si isay man na nag-research maut makaaram si possibility of holding a committee hearing or public consultation on a given date. Para sa Nagang Ngunyan News, Myra Revilla. Pensyon para sa mga senior citizen, itinauna. Itinauna ang pensyon kan mga senior citizen sa siyudad ni Naga sa ginibong tiripon kan aldaw ni Miyerkules. Iniyan pinagpahag ni CSWD Officer Annabel Vargas sa pagkikipag-ulay kan ang Nagang Ngunyan News ki Vargas. Ipinagpahag kay ini na aaboton sa 71 na mga senior citizen ang nakaayon sa Social Pension Program kan DSWD. Ali po ini sa 27 barangays. Sa ngunyan po, igwa po kita ng 71 na mga indigent senior citizen na nakabali po duman sa Social Pension Program kang DSWD. So ano po ining Social Pension Program? Iyo po ini itong pension kang national government na tigpa 500 pesos sa mga rehistradong indigent senior citizen. Sinabi pa ni Vargas na apwera kan pensyon igwa pang ibang ayuda na ipinagtatao ang gobyerno. Siring man ang tabang na ipinagtatagama kan siyudad ni Naga. Ang LGU Naga sa pagi po kang CSWD, permi man po nakaalalay sa mga senior citizen, lalong-lalo na po sa pagi po kang pag-provide po kang mga medical assistance. Kasi po ang pension po kasi kan senior citizen, da po sa biuntang monthly, dahil man sila nang kakaigwaning garo regular na pagkatapos ngayong third quarter, yaon tulos. So, ang lokal na gobyerno po, dahil man po napapabaya sa mga pagtabang sa mga senior citizen ta. Mientras tanto, nagpasalamat man ang mga senior citizen sa ayuda kan gobyerno asin man kan siyudad ni Naga. Para sa Nagang Ngunyan News, Myra Revilla. Lakbay aral kan mga taga-syudad nin maasin sa syudad ning Naga, nagin matrayumpo. 25 delegados kan lokal na gobyerno nin maasin sa Southern Leyte ang nagpasiring sa syudad ni Naga para sa indang lakbay aral kan nakaaging Miyerkules. Sinda nagbisita sa mismong opisina ni Alcalde Bongat kung saan nagkaigwanin halipot na interaksyon manunungod sa pagpapadalagan kan syudad na bistong maray bilang Center of Good Governance. Nandito kami sa Naga kasi part sa activity sa city na may technical exchange visit sa mga lugar. Pero pinipili yung lugar na may best practices. At Naga ay isa sa mga syudad ng Intero Pilipinas na nandoon nag-excel sa good governance. Tapos maraming mga best practices na na-learn namin doon sa research namin. At isa yung
akala ko ika-9th lang kayo, pero ngayon pala ika-3rd na competitive city sa entire Philippines. Kaya ganun, yun ang rason na bakit Naga. Hopefully, yung mga best practices na sinasabi ni Mayor at saka nabasa namin, ma-replicate namin sa lugar namin. Nagkaigwaman in diskusyon kung saan nagtaram ang manlain-lain empleyados kan lokal na gobyerno para matawan giya ang mga bisita sa nangyayari sa syudad ni Naga. Nagtaram sinda Alan Rayondanga kan City Events Protocol and Public Information Office, Paul Jan Barosa kan Technical and Publications Office, asin si Anselmo Manyo kan Electronics Data Processing Office. Mientras tanto, sinda man nagkaigwanin oportunidad na makaulay si 3rd District Congresswoman Leni Robredo kung saan personal nindang inabot ang plaque of recognition para kidipuntong Jessie Robredo. Pagkahapon, nagkaigwamanin tour ang grupo sa syudad ni Naga. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Mga kagrugaring kan mga resto bar sa Naga nag-atindir sa public hearing. Posibleng mga bagong regulasyon tinukar. Ang mga may sadiri ng resto bar sa siyudad ni Naga ang nag-atindir sa sarong public hearing na ipinagpaapod man kan Committee on Investment, Trade and Industry. Obheto man kay iniiyuman ang pag-inmyenda sa eksistirong ordinansa sa operasyon kan sinambit na mga negosyo. Public hearing na ini, manuod ini duman sa mga requirements para sa mayor's permit baga kan mga business establishments na igwang mga lalo na ini mga restaurants and bars na igwang revoke music asin iba pa, tapos offering alcoholic beverages. Tayo kaya kitang mga existing ordinances na bawal sinda within 100 meters or 50 meters from government office, education institution, etc. Kaso lang, hindi kayo sa Naga. Di ba, pagluwas mo UNC, commercial area. Siringman, nagko-commercialize naman ang Peña Francia Avenue. So, pighihiling hindi ko paano makastrike ng good balance between the right to do business and the right of the people, the general public. So, ngunyan, pighihiling kung medyo magkaigwan ng amendments sa existing ordinances para maprotehiran ang gabos na sektor kan sa tuyang komunidad. So, data lang pighihiling itong iba, kundi pati man itong diretsos kan mga business. Ano ba ngayon? Sa sarong lugar, dati nang igwang restaurant offering alcoholic beverages. Tapos may matugdok ng eskwelahan. Man pasaraduon mo si nainot. Bong iyo. Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Kagawad Cecilia Nene Diasis, chairperson kan komitiba na igwa mga suggestion na ipinagtao ang mga negosyante. During the public hearing, pig-determine ang possibility na mai-amend ang ordinance and at the same time, ano ang pwedeng gibuhon para masimbagan itong mga reklamo kang mga residente. Katagod kay ini, ipinagpahayag man kan sarong negosyante. Willing kami kasi para mapakarayman tong So dapat nga I suggest na magkaigwaning bar association para saro lang ang magtaram. Ang public hearing ang pinag-atindiran kan mga opisyales kan siyudad ni Naga aron ninda Kagawad Elizabeth Babet Labadia, City Legal Officer Perfecto Bragais Jr., City Treasurer Gigi Abunal, mga CYO, mga negosyante ng Resto Bar, asin iba pa. Para sa Nagangunya News, Myra Revilla. Ikaduhang batch kan SPS mapuunang magtrabaho sa Mayo. Mapuuna naman sa maabot na Mayo 6 ang ikaduhang batch kan Special Program for the Employment of Student o SPES beneficiaries kan siyudad ni Naga. Kanakaaging Miyerkules, nagtiripon ang halos 298 beneficiaries para sa sarong orientation na pinanginota ni Metro Peso Head Roel Oliver. Nagpaabot ni mensahe sinda Alcalde John Bongat, Vice Alcalde Nelson Legacion, asin Konsehal Gabi Bordado, kaiban ibang opisyales arog ninda Konsehal Celing Tuazon, asin Konsehal Ray Ann Rentoy. Pinanginotan man ni Nonoy Reforzado kan Metro Peso an orientation sa mga nag-atindir. Sa huring parte man kan programa, uminabot si 3rd District Congresswoman Leni Robredo na nagtaon in mensahe sa mga partisipantes. Sa ilig ko po dakulaon na bagay iniyo para sa mga estudyante.
Nabako lang na natatabangan ka mo sa pag-tuition sa maabot na panahon, pero sarong maray na training ground din. Para sa Anagangunya News, John Breeze. Bagong commanding officer kan 9th Civil Military Operations Battalion nagtukaw na. Formal nang nagtukaw bilang bagong commanding officer ka 9th Civil Military Operations Kaagapay Battalion ka 9ID si Lieutenant Colonel Leonard Lalina ka nakaagin Martes. Siya pig-instalar ni Major General Yerson De Paiso ka 9ID Philippine Army bilang karibay ni Lieutenant Colonel Joselito Pastrana. Sa entrevista kan Anagangunya News kay Lalina, ipinahayag kainian sa iyang mga plano sa pagtukaw sa nasambitang pwesto. Pala si Lieutenant Colonel Leonard Lalina. Dati po akong commanding officer ng 42nd Infantry Battalion na nakasasakop dito sa Camarines Sur dati. And then after that, naging commander naman ako ng 9IB na yun yung slated sana for deployment sa Golan Heights. But then nagkaroon nga ng pagbabago, so na-cancel yun because of the worsening situation in Syria. So instead, na-deploy kami and na-task kami to help secure yung Santo Papa. And so before my assumption dito, prior to my assignment here, I was the commandant of the 9th Division Training School. So sa pagdating sa programa, I think hindi naman tayo mahirapan, but hindi ko pa masabi kung ano yung mga yon. Nagkaroon naman tayo ng maraming programa pagdating sa CMO doon sa 42nd, and I think I will do the same, similar naman kasi siyempre sa 42nd na yon nandun yung ginawa nating 4S Caravan na pumunta sa iba't ibang barangay, yung mga sulok tala barangay, yung nangangailangan talaga. Ito yung sinasabi nating sama-sama at sari-saring serbisyo sa sambayanan na programa. Nandun din yung sinasabi nating ISOLT program na sinimulan din ng 42nd. ISOLT meaning yung Integrated Skills and Livelihood Training in coordination with DOLE. So nagpupunta yan din sa mga affected barangays para mag-train ng mga nangangailangan para ma-improve naman yung kanilang livelihood. So yun, I think marami na sa isip ko. Then mag-uusap-usap pa naman tayo later pag may mga bago. But lahat ng ito ay para lang naman sa isang misyon, to win the peace in Bicol region. Mientras tanto, nagpahayag man si outgoing Commanding Officer Pastrana nin mensahe para kay Lalina. So ang message ko lang sa incoming ay ipagpatuloy lang ang mga activities, mga programs ng unit at saka anyway most competent rin yung pumalit sa akin. Siguro baka mapa-improve na rin at saka malampasan niya pa kung anong mga nagawa ko dito sa batalyon na ito. Pakatapos kan halos 2 taon na sa serbisyo. After dito ay siyempre doon naman ako mag-assume sa 42nd Infantry Battalion. So doon ako magpo-focus ngayon sa maneuver unit dito sa aking area of operations. Si Pastrana ang pirming nakakaiba kan syudad sa mga aktibidades kaini, arog kan Peña Francia Fiesta asin mga seremonya. Anasabing change of command pig-atenderan kan manlain-lain na bistong personalidad na konektado sa Philippine Army, arog ninda Mayor Alexis San Luis Canpili, Naga City First Lady Farah Bongat, Monsenyor Sosimo Señado, asin si Dean Marlene Balares kan Naga College Foundation. Para sa Anagangunya News, John Breeze. Diretsos kan mga may kadiknan, tema sa sarong workshop. Nagpapadagos hastangunya na aldawnin Sabado ang Disability Rights Advocates Enrichment Workshop na pigpadrinohan ka Naga City Persons with Disability Affairs Office o PDAO, Department of Social Welfare and Development asin ka National Council on Disability Affairs. Ini nagsikad ka nakaaging Webes kung sain may labis sa 70 partisipantes hali pa sa manlain-lain na syudad asin munisipalidad sa rehiyon ang nag-atendir. Ang purpose kayo ni pinakabiheto yun po na matukduan si mga kapwata PWD, not only in Naga City, but entire region. Region-wide po ini yung activity niyo. First time in the history of the Philippines na nainot po kita ang Region Bicol sa paagi po kan local government kang Naga na
magkaigwang araw ka iniyo na advocates or speakers bureau na maire-echo itong mga nanudan igdiyo within their community. Tangani po ang sa indang nanudan, bako na po makuakon sa ina ahensya de gobyerno sa National Council or ma-request pa sa Naga City para magkaigwanin speaker or resource person. Kundi sinda mismo sinanudan ninda igdiyo kung paano makapag-deal, kung paano ma-market itong rights kang PWD, sinda mismo matarampan sa indang diretsyo sa pribileyo. Tangani pong mapukawan mismo itong community na sa indang kinabibilangan. As in, saro po dyan sa dapat maintindihan ta na itong mga diretsyo, pribileyo, as in dapat ang i-assert kan sektor, yun po ito dapat mangyari ngunyan. Ang expectation ta po, matukdoan sinda kung ano po ang dapat para sa inda. Tinukar man sa nasambit na tiripon ang manungod sa Psychosocial Disability Awareness and Sensitivity, region-wide dialogue on legislation, advocacy and organizing for delivery of rights asin mga leyes para sa mga katugangan niya tong may kadiinan. Ibinida man ni Alcalde John Bongat ang mga programa kan syudad para sa pagpapaurog asin pagsurog sa mga PWDs. Pero ito pong community-based rehabilitation specialist, siya po yung naatasan base po sa executive order natin para po magkaroon ng inventory, listahan ng lahat ng sektor ng PWD, and that will need special attention from a specialist na tinatawag natin community-based rehabilitation specialist. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Bayani Challenge kan Gawad Kalinga, ipigbungsod na sa Naga. Ang syudad kan Naga ang napiling lugar para sa okasyon kan Gawad Kalinga. Ang barangay walang iwanan, Bayani Challenge, #End Poverty. Sigun kay Mr. Harry Azania, ang GK coordinator sa Camarines Sur, taon-taon nindang ginigibo ang aktibidad, alagad pinagmarahay ninda na iayo naman ang mga barangay asin magkaigwanin partisipasyon. Inapod na barangay walang iwanan, Bayani Challenge na mga sentro sa bayanihan system asin volunteerism. Nagtutubod si Azania na para sa sarong obheto ning kauswagan dapat magtarabangan. Actually po ang Gawad Kalinga sa Bicol Region, nagpundig din sa Naga City. Diyan po sa barangay Triangulo. Ano po, kaya napili ang Naga dahil iyon nga niya. Nasabi ta, nagpundig di, una sa benepisyo, kaya di man mapon sa Naga, ang una sa serbisyo, ang pagpapalakop kayo sa tuyang pagsiservisya sa tuyang mga tugang na mga nangay po. Sinabi pa ni Azania na manlain-lain ng mga aktibidades ang gigibon sa maabot na Mayo 6 hasta 10 kan presenting taon. Ang activities na gigibuhon dito sa Bayani Challenge, inihon na paglinig bagakan mga drainage, pagpintura kan mga eskwelahan, pagtapos kan itong mga ibang harong diyan sa Gawad Kalinga site. Ito na pagkunya ka mga aki, pagpapay mga feeding man kami digulpi sa mga paraiso pambata, yung mga gabos, mga manunong sa mga aki man na mga pagtataoning maray na katukdoan. Mientras tanto, ikinaugmaman ni Mayor John Bongat sa siyudad ni Naga nagpuon ang Gawad Kalinga. Maswerte kita at ngunyan pig-relaunch ang Bayani Challenge. Hindi sa siyudad ni Naga ginigibo. Sa iling ko kaya gulpingan ng mga GK sites hindi sa Naga asin sa probinsya ni Camarines Sur. Kaya dako lang pagpapasalamat kay Mr. Harry Azania asin sa GK at sa paagi ninda dadaraw ninda digdi ang Bayani Challenge. Digdi sa tuyang siyudad asin sa probinsya kan Camarines Sur ay ning pigapod na barangay walang iwanan. Katakot kaini ipinagpahayag man sa Naga Ngunya News ni Miss Baylinda Eman Marohom, ang GK coordinator sa Southern Luzon, na gusto nindang ihera sa bayanihan spirit sa gabos, lalo naman sa mga barangay. Gusto naming ibahagi o gusto natin ibahagi sa lahat yung spirito ng pagkakaisa, bayanihan spirit. So sa pamamagitan po nito, sa barangay walang iwanan, may kumbaga malalaman natin o direkta na tayo doon sa mga barangay-barangay, malalaman natin kung anong mga pangangailangan nila at pwede pong mailink ni Gawad Kalinga sa buong mga partners ng GK.
Si Congresswoman Leni Robredo kan Tercer Distrito kan Camarines Sur, man ang naging mayor na bisita sa aktibidad. Memorable man ang aktibidad, hulitan nakasabay man ini sa iyang kumpleanyo. Si Kongresista Leni Robredo ang nagdauman kan mensaheng panunin inspirasyon. Obheto ka ini na ang gabos may partisipasyon asin matawanin atensyon ang kinapobrehan. Si pinakapobre sa barangay, may mag-asikaso na sa iya. Ang naririsata, daw kadakol kitang gibuhon on a national level, on a local level. Pag data yun binaba sa barangay, data na sasagum. Kaya si pagbaba ka ni sa barangay, all over the Philippines, hindi ba kumalang dito sa tuya. Si pagbaba sa iya sa barangay, garo siya si strategiya para sa pinakasaradit maabot. Kaya hiling ko tama na ginibo iniyo kang gawad kalinga na siguraduho niya nagabus kabali. Apuera kay Kongresista Leni Robredo, Mayor Jan Bongat, yaon man si Vice Mayor Nelson Vigacion, asin man ang Sangguniang Bayan members, mga organisasyon kan syudad, Sanggawadan, Queen, asin iba pa. Totoo man ang God na sa pagkakasararo may kusog. Para sa Anaga Ngunia News, Myra Revilla. Inatos na mga jóvenes nagpartisipar sa Regional Youth Camp kan mga 4-H Club. Ginibo sa Siyudad ni Naga ang 2nd Bicol 4-H Club Youth Camp. Inipinunan ng sarong programa na kunhain, naging bisita sinda Kongresista Leni Robredo kan Tercer Distrito kan Camarines Sur, Mayor Jan Bongat, asin mga konsehal kang Naga, Dr. Efren Sabularse, Center Director for Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 5, Miss Maria Techi Lizaso, Rural Base Organization, Focal Person kan ATI, RTC 5, asin iba pa. Sinabi ni Mayor Jan Bongat sa Anaga Ngunia News na igwan siyang pinagpirma na executive order para sa homeyard gardening na kunhain ang mga residentes ang pwedeng magtanom sa saindang lagwerta. Igwa kitang executive order na pigtutulod ang homeyard gardening na kung saan mapatraining kita sa mga jóvenes na pig-recruita na sa 27 barangays na igwang special interest in agriculture na panginutan ang advocacy, ang education campaign sa mga zona sa barangay. Lalo na itong willing na to voluntarily submit themselves to this kind of program and project, of course with the support of the City Agriculture Office and the City Government of Naga. Katakod kay ni, ipinagpahayag man ni Joey Villaflores, ang Regional Federation President, kan organisasyon na ang sa indang mga miyembro ang nag-eedad po on 10 sa 30 anyos, mayong agom asin handa sa anuman na training. Ang purpose nito, yung once a year, bale sa province namin, nagkaroon na din kami ng mga youth camp. Tapos, mayroon din kaming mga contest na isasagawa namin mamayang gabi hanggang bukas. Ito yung contest na about agriculture, yun sa handicrafts made from coconut, then herbal processing, yung mga bagong herbal na maproproduce ng mga kabataan, yung bago lang na wala pa sa market. Then meron din kaming para yung ma-develop namin yung mga talent at kakayahan ng mga bata when it terms in agriculture. Tapos, dito din kaya din kami nagsasama-sama, region-wide, para, kasi pag federation, halos 6 na province lang ang buong Bicol. Halos kami lang 6 lagi yung nagkikita-kita. So, ito din ay nakaprograma para magtipon-tipon yung lahat ng miyembro ng 4H sa buong Bicol para sa ganon, kahit hindi man lahat ng taga-probinsya nila ay makasama dito, kung hindi, maipamahagi nila yung kanilang mga matututunan. Kasi mamaya may discussion pa rin kami after nito. Didiretso kami ng Spring Valley, doon magkakaroon kami ng discussion. Mientras tanto, sa pahayag man ni Kongresista Leni Robredo, ipinagpayag kaini na ang agrikultura ang dai natatawanan atensyon kaya dapat tawanan nin importansya. Ang pinaka-bastante tang resource na pwede siya sa agriculture, pero it seems na dito na ma-maximize. Igwang government support projects, pero dawa iyan sa hiling ko di sufficiente sa kaday din na ma-maximize. Akadakol binababa ang gobyerno na dakol rason kung taano di siya na-absorb. Igwa kitang mga parauman na day open sa mga makabago. Sa hiling ko mas
mas ang mga jóvenes mas bukas Mas bukas sa bagong teknolohiya, mas bukas sa tinutukdo pa. Kasi hiling ko best na nagdesisyon ng ATI na ang tutukan talaga si mga joven. Mientras tanto, may mensahe man as in birthday wish ang Congresswoman. Sa kuya para sa mga aki ko, perming si Maray na salud, saka si perming guidance kang mahal na Diyos. Pero sa kuya lang siguro sa lugar sa hiling ko gulpi na sina-achieve in terms of pagribay kang mindset, lalo na sa manungod sa governance saka sa politika. Ang pinaka wish ko na sana magdagos-dagos. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Bagong infirmary kan syudad ning Naga sa Carolina, binukasana. Formal nang pigbindasyonan ang Our Lady of Lourdes Infirmary sa Barangay Carolina kan suudma kung sa nagkaigwaman in ribbon cutting ceremony pakatapos kan misa. Sa entrevista kay Dr. Butch Borja kan City Health Office, ini masasabing dakulang katabangan sa 5 barangay kan Uptown Naga na Ayuan Carolina, Pacol, Cararayan, San Isidro asin Panikwason. So hindi po pwede sila mag-igdi na. May consultation pa po kami 8 to 5 Monday to Friday. Tapos yung mga emergency case po na encounter, usually mga vehicular accidents, pwede pong i-agility para malapatan na before maidala sa mga secondary at tertiary hospitals. An infirmary may sukol na halos 2,800 metros kwadrado na pigdonar kan Pamilya Pasha kan si Pasha Realty Incorporated. Nagtauman in mensahe si Antonio Pasha na iyuan na mamayo ka na sambitang korporasyon. We're very happy to be part of this event. No, we're happy that the family was able to share in terms of donating the property for the use of a hospital here in Upper Naga. So congratulations to Mayor Bongat and to Dr. Borja for the wonderful facilities. Presente man sa okasyon sinda Alcalde John Bongat, Vice Alcalde Nelson Legacion, mga konsehal na sinda Celing Tuazon, Esteban Greg Abunal, Babet Lavadia, Ray Anrentoy, asin si Konsehal Gabi Bordado na iyo ang nagrepresentar ki 3rd District Congresswoman Lenny Robredo. Our dream that the hospital will rise here in the upper barangays has finally happened. Para sa Naga Ngunia News, John Breeze. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan, at sa paggalaw ng panahon mapapalitan ng bagong ngayon. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago, ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama, pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago, proud ako maging Nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan, at ngayon nga ang aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Yeah! Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago, ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama,
Pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Proud ako maging Nagueño. Maraming beses dilim nagdaan, Bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang Naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, dedikasyon sa bayan ko, proud akong maging Nagueño. Pinanaktilis na ang pag-usal sa aming bayan, ayaw niyo pang tumula. Proud ako